Kaugnay ng courtesy resignations ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, nakapagsumiti na ba ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng gabinete? Cheryl, nasa 24 na miyembro na ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos yung nagpahayag nga ng kahandaan na magsumite or magsusumite ng kanilang courtesy resignation. Kabilang dyan mismo sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary John Vic Remulla, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOTR Secretary Vince Dizon at DOT Secretary Cristina Frasco. Paliwanag nila, suportado nila yung lahat ng desisyon ng Pangulo at kung ano raw yung makabubuti sa bansa. Ipinauubaya na rin ng mga kalihim sa Pangulo yung magiging desisyon kung nakikita pa niya na epektibo sila bilang kalihim ng DA. Kung maaalala natin, Cheryl, gagawin itong courtesy resignation para bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ma-assess yung performance ng kanyang mga gabinete at masunod kung ano daw yung hinihiling ng publiko. Ang sabi kasi ng Pangulo, kailangang i-realign ng pamahalaan alinsunod sa inaasahan o expectations ng taong bayan. Resulta raw yung hinahangad ng publiko at hindi pamumulitika o kung ano-ano pang mga dahilan. Cheryl. Hindi naman ba maapektuhan yung operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan? Kailan magtatalaga ng mga bagong inaasahang magtatalaga ng mga bagong cabinet secretaries? Cheryl, ang paliwanag ngayon ni Palace Press Officer Claire Castro, mananatili yung mga kalihim sa kanilang posisyon habang ongoing daw itong gagawing assessment ng Pangulo. Siguro pagkakataon na rin daw yan para mag-reflect sila kung tama ba yung ginagawa nila or nasa tamang track ba sila. Ano ba yung mga metrics o yung magiging batayan ng Pangulo? Una dyan, gaano daw kabilis yung performance ng isang kalihim? Pangalawa, meron ba siyang issue tungkol sa korupsyon o katamaran? Ang sabi ni Castro, wala raw kasing puwang sa gobyerno o sa kanyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga opisyal na tamad at dawit nga sa anomalya. Kailangan daw matiyak na walang anomalya sa pag-handle sa anumang mga posisyon ng ahensya. Kabilang pa sa nabanggit kanina yung timing nga, Cheryl, nitong pagpapasumite ng courtesy resignation. Bakit nga ngayon, nakatatapos lamang ng eleksyon, umamin kanina si Castro na talagang hindi na-meet yung target sa nagdaang eleksyon. Kabilang nga daw yung mas maganda sana kung 11-0 yung naging resulta ng pagkasenador. So ang sinasabi ba ay refleksyon ito yung naging resulta sa performance ng pamahalaan? Inaamin nila. Una, Cheryl, sa performance ng ilan nga sa mga miyembro ng gabinete, inaamin nila na hindi talaga nami-meet yung expectations ng Pangulo. Doon naman sa usapin ng timing nga ngayong eleksyon, talagang hindi nga rin daw na-meet yung target. Pero ang sabi naman ni Castro, lagi-lagi naman daw talagang merong assessment na ginagawa dito sa pamahalaan, hindi lang daw pagka-eleksyon o hindi nga lang ngayong pagkakataong ito. Kasi even before, may mga natanggal na rin naman daw sa pwesto. Even before, ginagawa na rin naman daw talaga yung assessment. Kumbaga, lagit-laging chinecheck naman ng Pangulo, kumusta na ba yung bawat ahensya at kumusta na ba yung mga opisyal na kanyang itinalaga. Meron din na mga suggestion, Cheryl, lumalabas ngayon na sana daw magtalaga ang Pangulo ng mga cabinet members na walang ambisyon sa 2028 o walang any political ambitions. Ang sabi ni Castro kanina, magandang araw yung suggestion na yun kasi ang kailangan daw ng gobyerno ngayon at ng administrasyon ay yung mga opisyal na ang pagsisilbihan ng itaong bayan at hindi raw yung mga sarili. Ano ang susunod na maasahan nating mangyari matapos nga magbitiw yung mga cabinet members? Nangingi kami ng timeline, Cheryl, kung gaano ba katagal yung magiging assessment ng Pangulo, gaano ba kahaba itong gagawin nilang evaluation. Ang sabi ng palasyo, sa lalong madaling panahon, ilalabas nila yung resulta ng assessment. At kung satisfied pa si Presidente sa ginagawa ng isang kalihim, mananatili siya sa pwesto. Wala naman daw dapat ipag-alala sa ganun, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.